Bago ang lahat, mukhang maraming pumaldo noong nakarang 3 araw. Meron na namang upset ata ring mangyayari sa East dahil 2-0 na ang Indiana Pacers kontra sa Cleveland Cavaliers. Halos secure win na para sa Cleveland, natalo pa. 2 beses na rin kasing nangyari na nalamangan ng 7 points ng kalaban itong Indiana Pacers. Mapa-overtime yon or 4th quarter pero tinalo pa rin nila. Yung isa Bucks, ngayon naman Cavaliers. Mula nung 57 seconds ng last quarter, halos panalo na nun ng Cleveland eh. Hindi na nga lang sila nakascore pero yung Indiana naka 8-0 run pa. Sayang yung 48 points, 5 rebounds at 9 assists ni Donovan Mitchell. Parang masasapak niya pa si Strus. Kung kailan kailangan ng press, hindi makapagpasok. Meron naman si Max Strus na 23 points at 5 out of 12 mula sa 3-point area plus slam dunk. Nakaagaw pa ng bola itong si Andrew Nembhard tapos dagger shot naman kay Tyrese Haliburton para maipanalo yung Game 2. Sa interview, sinabi ni Donovan na kailangan nilang makuha yung 2 game sa home court ng Indiana. Ganun kasimple. So ganun lang din kasimple gagawin yun ni Donovan. Meron siyang pagka-Doc Rivers. Yun nga lamang sila ng 3-1 na habol pa at natalo. Kung ibang player siguro pwede pa kaso kapos kasi bandera niya May dahilan naman ang Cavaliers doon dahil si Garland, Mobley at si Hunter wala. Meron kasing injury. Nasa kanila rin siguro yung isa sa malas na award dahil since 2010 or kaya hanggang 1998 ang tanging nananalo ng Defensive Player of the Year award na umabot ng finals ay si Draymond ng 2017 at si Marcus Smart ng 2022. Yung iba doon either nalalaglag semis pababa. Diyan din nadali si Tito Rudy dahil ilang beses silang nalaglag nun na siya yung Defensive Player of the Year. Si Tyrese Haliburton naman bumawi agad sa mga fans na tumawag sa kanya ng overrated. Pero parang lumalabas ngayon mas overrated si Donovan. Ilang beses na kasing nangyari sa kanyang kinakapos talaga sa playoffs. Meron pa namang Game 3, posible makabawi dun. Sa Game 1 naman ng Golden State at Minnesota, akala ko papatahimikin di umano ni Anthony Edwards si Draymond. Ayun, 18 points, 8 rebounds, 6 assists, 2 steals at 4 3-point shots si Green. Kapag umiscore pa naman si Green ng ganyan, mahirap matalo yung Golden State para kasing eclipse. Nakatapat ng totoong small ball lineup itong Minnesota. Ito nga yung Golden State dahil sila naman ang matagal nang gumagamit nun at subok na. Yung kuya naman ni Edwards na si Butler naka 20 points, 11 rebounds at 8 assists. Samantalang itong si Buddy Hield nasa 23 points at 5 3-point shot. Siya yung kumuha ng spot ni Steph. Si Anthony Edwards naman meron 23 points at 14 rebounds. Naka 13 points pa siya sa last quarter kaso kinakapos yung mga tira niya. Dati, Ant-Man ang tawag sa kanya, ngayon naman parang si Crocodile Jones. Nagpaulan pa ng 3-point shot yung Golden State kontra Minnesota, 18 out of 42. Wala pang step niyan dahil umalis sa game. Hindi naman sila nakaranas kasi ng ganong karami na 3-point shot nung nakaraang series nila. Kahit small ball lineup pa yung Golden State, andun kasi si Draymond na sanay bumantay sa malalaking player katulad ni Tito Rudy. Minamama lang at tinitiranan pa. Si Steph nagkaroon ng hamstring injury. Wala pang official na nilalabas ang Golden State kung gaano kalala yung injury niya. Based naman kay Shaq, mukhang makakabalik naman si Steph sa series dahil yung nakuha niyang injury dahil yun sa style ng laro niya. Na kahit 3-point shooter si Steph, masyado pa rin siyang magalaw dahil gano'n ang style niya, off the ball. Nagbe-breakdown na yung kanyang katawan at hindi na makasabay. Kaya ang sinabi ni Shaq, inaasahan niyang makakabalik pa rin naman si Steph sa series dahil hindi rin ganong katindi naman ang depensa ng Minnesota para magkaroon siya ng malalang injury. Hindi katulad sa Rockets na halos balabagin si Steph pero wala pang foul. Bago din umalis si Steph, 13 points sa first 13 minutes at nakalamang pa ng 11 points nun. Base kay Chris Haynes, negative ang lumabas sa x-ray ni Steph. Malamang, dalang iintay naman talaga nun MRI. Kung minor strain lang ang nakuha ni Steph, ilang araw lang na pahinga yun. Ang iniiwasan at hindi mangyari magkaroon ng muscle tear, aabutin nyo ng ilang buwan bago gumaling. Ngayon pa lang, base kay Coach Steve Kerr, pinaghahandaan nila na walang Steph sa Game 2. Parang alanganin na rin si Coach Steve Kerr na makakabalik agad si Steph sa next game nila.